Hello po sa inyong lahat. Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay atrisi po ng September 13, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:43 na ng umaga. Friday po ang araw, Friday, Biyernes, at medyo makulimlim, parang uulan. Nagbabago na kasi ang panahon, medyo tapos na siguro yung tag-init, papunta ng taglamig. At ngayon po ay gusto ko lang ipagpatuloy yung tinatalakay ko kahapon, mga kababayan, mga minamahal. Yung kayamanan ni Kibuloy ay si Duterte na ang totoong administrador. Yan po ang balita ngayon eh. Opo. Nung nakulong si Kibuloy ay may lumabas na balita na yung buong kayamanan daw ni Kibuloy ay si Duterte na ang hahawak. Ang title ko po ngayon ay buong kayamanan ni Kibuloy, si Duterte na ang administrador. Ayan po. Aywan ko kung kasi marami na po na tumatalakay nito eh. Opo. Na nagtataka sila. Opo. Nagtataka o nagtatanong, bakit ganoon? Opo. Ay, iyan po ang tatalakay natin ngayon. Opo. At maikikwento ko, nagpapasalamat po ako ngayon dahil maikikwento ko yung kinikwento ko nung nakaraan na yung lolo ko ay naging administrador. Opo. Hindi ko alam kung grade 5 ako o grade 6 eh. Opo, administrador po. Pinaboran siya ng korte. Opo. Na maging administrador nung siguro mga 500 hectares na lupain. Opo. At sasamahan ko ng mga Bible verse ang pagdiskasyon ko dito. Pero nga ay wala akong makita na Bible verse na direkta na tinatalakay yan, yung patungkol dyan sa kayamanan. Ay siguro nga ay pati si Jesus Christ eh, ayaw namang talakayin niyang ganyan eh. Iniiwasan yan. Nung sinabihan siya nung isang tao, Panginoon, sabi niya, let you divide the property, sabi niya. Between my brothers, sabi niya. Ay tinanong naman siya ni Jesus Christ ay sino kanya ang nagtalaga sa akin para i-divide yung property nyo. Ayan po kaya hindi masyadong iniintindihan at para hindi sumalangsang doon sa sinasabi ni Jesus Christ na kwan ay yung life does not consist of possession, sabi niya. Hindi raw ang buhay ng tao ay hindi nangangahulugan kung ilan ang position mo. Yun ang sinasabi niya eh. Kung maalala ko ng tama, hindi ba? Kaya nga ay ang Biblia ay siguro hindi malinaw kung ano ang sinasabi diyan sa patungkol sa isang kayamanan na ibibigay ang administration o ang parang kwan na yan din eh. Siya na ang bahala. Paanong gagawin eh. Yan po ang administrator eh. Opo. Lalo na dun sa mga bunga, hindi ba?
sa mga bunga ng lupa o ng mga punong kahoy. Pero bago ang lahat po mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po itong ah, mga kwan po ito, mga supporter natin. Opo, ito po sila, batch number 1 po ito, salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josia Lan, Elenita Iskrapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culyo. Salamat po sa inyong lahat. Quirty Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure Eduarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Tecton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogarde, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lance Sumintag, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichchay, Kapihan ni Art at Argo, Dim Jus Journey, Kakamping ang Batas with Attorney Claire Castro. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na yung binablog nila ay para po sa bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo, Ang title po natin ngayon ay walang iba kung hindi Buong Kayamanan ni Kibuloy, si Duterte na ang administrador. Ayan po. Ay bakit nagkaganon yan? Ay matanda na si Duterte, mag-80 na ata yan Si Kibuloy naman ay 74 o 75, mag-75 ata. Ngayon ay yung mga ganyang edad po ay talagang hindi na talaga nagagawa yung dati nilang ginagawa. Yan po medyo may edad na yan na talagang sabihin natin na kuwan na yan. Yung palubog na ang araw para sa kanila, ay ako ay 66 na ako ay nararamdaman ko din na pahina na ako ng pahina at mabilis po yung paghina. Opo, napakabilis. Kung noon ay 1 taon parang hindi mo nararamdaman, ay ngayon ay ramdam na yan.
Kahit na ano pang gawin mo, kahit exercise o vitamin o kain ka ng malulusog na pagkain, hindi ba? Wala na rin hindi na rin tinatanggap ng katawan. Ganun po yan. Kaya ang tendency talaga, aminin man natin o hindi, ay talagang ganun na yan, down na yan. Ngayon ay ito po Proverbs 19:14, house and riches are an inheritance from the fathers, but a prudent wife is from the Lord. Ayan po nakasulat. Pero kinuha ko ito kasi nga yung inheritance from yung riches daw, yung houses at saka riches are an inheritance from the father. From fathers. Ay totoo naman yan, hindi ba? Kahit anong bansa o kahit anong lipi, anong lahi ay sinusunod po yan. Opo. O, na ang kayamanan ay pinapamana sa mga anak. Yung kayamanan ng father ay kung marami yung fathers, puro fathers, hindi ba? Nasa linyada po yan. At makikita po natin yan sa doon sa Leviticus o doon sa Old Testament. Opo. Na nung dinivide nila yung lupain ng Israel noon ay kanya-kanyang tribo yan o tribe of Judah, ganyan, tribe of Benjamin. Ngayon, yung mga lupa na yan ay namimintin nila sa kanila yun. Opo. At yan nga ang pinagtataka, ay ito naman si Rodrigo Duterte, hindi naman siya member. Hindi naman siya kamag-anak siguro ni Kibuloy. O ay bakit ganun? Bakit siya ang ginawa? Ayan nga Ngayon, maraming nagsasabi na ako ganun din. Baka yung mga kayamanan ni Kibuloy ay nanggaling kay Duterte. Ako ganun din ang iniisip ko at habang patagal ng patagal, iyon na talaga ang nagiging kaisipan ko. Ay lalo na ngayon, hindi ba? Lalo na ngayon. 2 Corinthians 12:14, see, I am ready to come to you. Sabi po ni Paul, sa mga Corinthians, see, I am ready to come to you a third time, pangatlong beses na. And I will not be a burden, sabi niya. Hindi ako magiging pabigat sa inyo, sabi niya. Because I am not seeking your possessions. Hindi niya hinahanap yung mga material thing. Opo, o yung mga possessions. Yung mga material things po ito but you. Ang hinahanap ni Paul ay yung kalooban ng mga tao o yung suporta ng mga tao o yung pag-agree sa kanya. Yun po. For children should not have to save up for their parents, but parents for their children. Ayan po ang nakasulat. Maliwanag po yun yung mga bata o yung mga anak ay hindi dapat nagtatabi ng kanilang pera para sa kanilang mga parents. Hindi ganun. Kung hindi, ang mga parents ang nag-iipon para sa kanilang mga anak. Yun po. Ay bakit ito kabaliktaran ang ginawa ni Kibuloy, hindi ba? Kung sino yung matanda, ay doon niya ilalaan yung kayamanan niya, si Duterte, na matanda na yan, hindi ba? At isa pa ay may kaso yan. Marami nga nagsasabi po na baka kung siya ay dakpin ng ICC, ay paano na yan, sabi nila, na siya ang administrador. Ay baka mauna pa siyang makulong o masintensyahan yan. Paano na yan? Yan nga po ang isang katanungan na talagang hindi maalis sa mga tao.
bumabagabag sa hindi naman bumabagabag kung hindi parang question mark sa kanilang isipan. Bakit isang matanda na tao, tapos ay hindi naman niya kaanak, hindi naman member, alam niyo mga kababayan, kung talagang tutuusin, yung mga member pwedeng pupunta sa korte. Opo, at sabihin nila, ay tika muna, ay hindi natin member yan. Dapat ang administrator ay member natin. Pwede nilang hilingin sa korte yan. Opo. Ang member, o kahit na yung kwan na lang, yung nakikita nila na kwan, na mapagkatiwalaan nila, ay kisa yan, ay baka mabilanggo yan eh. Hindi ba? Matanda na nga, ay naku po, ang dami ng investigasyon ngayon na siya ang itinuturo, hindi ba? Yun si Colonel Garma ba yun? Yung babae? Ay baka umamin na yun eh. Ay ibang usapin yun, hindi ba? Pero grabe pala yun, hindi ba? Grabe. Ayun na nga ang dapat na nag-iipon ay yung mga parents para sa kanilang mga anak. Kasi nga ang pagbigay ng mga property o ng mga asset ay pababa. Line of succession. Ay bakit ito ay sige na nga, paraanin na natin yan. Sige na. Now, ito nga yung Romans 8 16 to 17. Ito po ay pinapaliwanag ni Paul dito na if you are the son, sabi niya, if you are the son, you are heirs. Yun ang pinapaliwanag niya. Pero ito ay sinasabi niya, son of God ito eh. You are heirs or co-heirs ng kingdom of God. Yun po ang pinapaliwanag niya. If you are the son, kung ikaw ay naging anak ng Diyos, you are heirs o you are co-heirs of the kingdom of God. And you are partakers kung ano man yun. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Kahit na sa kahirapan o sa pagsuffer o dun sa pag-enjoy ng mga nakalaan para sa son. Ayan po ang pinapaliwanag niya dito. Kaya nga sasalungat yan ay heirs ba ito si Kibuloy? Heirs ba siya hindi nga siya member eh. Paano siya magiging heirs dyan? Tagapagmana. Hindi ba? Basahin ko lang po the Spirit Himself testify with our spirit that we are children of God. Ang nakasulat sa iba ay children of God or God's children. Ito na yung sinabi ko nung isang araw na ang espiritu natin ay nakikipag-usap po sa espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit of God. Kung they are in right condition, kasi kung marumi ay hindi naman makikipag-usap ang Holy Spirit hindi lumalayo nga yan pero dito the Spirit Himself, yung Spirit of God po testifies with our spirit. Dalawa po sila nag-uusap. Dalawa sila. That we are God's children or we are the Son of God. Yan po. Kaya, no question about that. Kasi nga, ay nagtitestify na ay pag nagtestify po ang Holy Spirit, ay totoo na yan. And if we are children, ayan na, children, then we are heirs. Tagapagmana. Heirs of God and co-heirs with Christ. Ayan po. If indeed we suffer with Him, so that we also be glorified with Him. Ayan po. Kung ano man yung glorification ni Jesus Christ, ay kasama tayo dun.
Yun ang sinasabi dito. O, ay ano po ang sinasabi diyan? Ay member ka o kaya ay son ka, hindi ba? O anak ka ng Diyos. Yun po ang sinasabi diyan. I consider that our present suffering. Yun daw nararanasan natin ngayon, sabi ni Paul, our present suffering. Suffering po are not compatible or not comparable. Comparable. Hindi pwedeng ipaghambing. Ay totoo naman po yan. Kasi nga wala pa naman nakasaksi kung ano po ang ang yung heaven wala po nakasaksi. Is nothing to be compared, sabi niya. Yung mga paghihirap natin dito sa mundong ito is nothing to be compared, sabi niya, to the glory that we will be revealed in us. Yung makikita natin doon. Ayan po. Pero ang kinukuha ko po dito, if you are the son, you are heir. You are heirs, hindi ba? Tagapagmana ka. Or co-heirs of Christ pala dito. Ang akala ko, co-heirs din nung mga kasamahan mong ligtas. Pero parang ganun na rin. Di iisa ang kategory nyo, hindi ba? You are the son o member ka ng kingdom of God. Ay ito si Kibuloy, member ba yan? Naku po. Hindi ba? Adi sumasalangsang yan. Di ba? Pero nga ay babalik tayo, ang mga iniisip ng mga tao ay kanyan siya ang may-ari niyan. Pira niya yan, na dyan niya inilagak. Ayan po. Balikan ko lang po yung kwento na ay nagkulang na tayo ng oras, pero pipilitin ko po yung lolo ko, ginawa siyang administrator ng korte korte po, kasi nga mayroong isang mayaman dito sa amin na walang anak. Pinsan niyang buo yun, sabi niya sa akin. Pati yung asawa, pero unang namatay yung lalaki na asawa. Mga teacher po ito. Pero noon, ang mga grade 6 pwede magturo kasi yung lolo ko, teacher din siya At malamang kaidaran niya ito. Opo, nagturo sila, ano ka kung tinuturoan nyo? Yung mga grade 5, sabi niya. Ganun dati under the, pa yan, yung American occupation. Ganun yan. O Commonwealth, hindi ba? Ngayon, ay yumaman yung sinasabi ko na walang anak. Ngayon, mayroon siyang inaalagaan yun, o palaki. Yung mayaman na matanda na babae. Na yun ang inaasahan nila na tagapagmana. Pero sinasabi nung matanda, hindi ko kanya ipapamana lahat sa iisa, sabi niya. Maaring 1/3 o kalahati lang. Ay ang problema na unang namatay yung kapatid nung bunso nila. Yung alaga, ang tawag nila ay alaga. Pero nung mga panahon na yan, siya na ang nag-aalaga doon sa matanda. Kasi matanda na yung babae Ay nauna siyang namatay, high blood ata. Ngayon, yung anak nun na pamangkin nung lolo ko, gumawa ng last will and testament. Gumawa na lahat ng kayamanan ng matanda ay sa kanya ibinibigay. Ay bata pa. Opo, siguro wala pang 40 yun ay hindi maniwala yung magpipinsan. Walang ganyan. Hindi nagkukwento yung matanda na ibibigay niya sa iisang tao. On the contrary, ang sinasabi niya ay hindi ko ibibigay ang kayamanan ko sa iisang tao. Sinasabi niya yan. Pero bakit gumawa ng last will and testament na lahat ng kayamanan niya, 500 hectares po ang laki niyan, ay ibinibigay niya doon sa anak nung nag-aalaga sa kanya, na inalagaan din niya dati. Ngayong kinuntis ng mga lolo ko yan, kasi sila ang pinsang buo ay mahigit silang 20.
Yung iba hindi na kasi patay na eh. Yung iba siguro mahina na o mahirap, ayaw nang sumama doon sa korte. Ay ngayon, ang una nilang ginawa, ni-request nila na yung lolo ko ang maging administrator. Ayun, nung kayamanan. At pinaburan naman ng korte. Pero tinanong ko yung lolo ko, ay ako kanyang pinakamatanda eh. Lahat yung kanya, pinapaswitan ko lang sila yan. Ako ang pinakamatanda kanya, both sides pa yan, sabi niya. Kaya pala kako, ikaw ang... Hindi nga ako maniwala na gagawin siyang administrator eh. Ay pero nung bandang huli, nung na... Hindi siya, hindi na siya makatakbo yun eh. Pero nakakalakad pa ng kilometro. Walang tungkod, ganyan. Pero ay tinanggal din siya kasi nga ay matanda na siya. Ayun ano. At nung bandang huli, natalo sila. Nanalo yung pamangkin niya. Opo, kasi hindi nila napatunayan na fake yung last will and testament. Hindi nila napatunayan. Opo, tammark lang ang ginamit eh. Ang sabi nila, ang ugong na balita ay patay na yan nung tinanmark yan. Opo, galing ng Maynila. Doon namatay eh, sa ospital ng Maynila ata eh. Ay nung inuwi, doon itinarmark yan, sabing ganun. Pero hindi nila napatunayan na yung tammark ay patay na. Ayun po, ay kaya nanalo yung pamangkin niya. Napunta yung 500 hectares. Yan po ang sinasabi ko. Pero ang administrator po, nililinaw ko lang, ay hindi pwedeng kukuha sa iba. Kamag-anak din. At usually, yung nag-complain, ay bakit nga namang ibibigay ang administration ng mga property sa ibang tao? Hindi ba? Malinaw po yun, hindi ba? Yung lolo ko kasi matanda siya at siya ang pinakamatanda, doon sa magpipinsan na nag-complain. Opo. At siya ang complainant sila ang complainant. At ginagalang siya nung mga pinsan niya kasi nga siya ang pinakamatanda. Pinapaswitan nga lang niya eh. Tali ka dito, ganun eh. Mga pinsan niya yun. Kaya nanalo siya na maging administrator. Pero nung napansin na hindi na niya kaya, tinanggal siya. Ayan po ang ibig kong sabihin. Ngayon, ito si Kibuloy, bakit niya ibibigay kay Duterte? Hindi naman siya co-founder, hindi ba? Ayun na nga ang iniisip ng maraming tao. Malamang, at ganun na rin, at sa bandang huli siguro, malalaman natin yan, yung mga kayamanan dyan, kung ilan man yan o ano man yan, malamang yan galing kay Duterte yan. Yung mga nakaw na yaman, yung hindi niya kayang i-explain, dyan niya inilagak. Opo. Ayan po. Kaya ay bahala na kayong magdesisyon. Ako basta pinapaliwanag ko lang, ginamit ko ang Biblia, ginamit ko ang natunghayan kong experience. Grade 5 pa ako ata noon o grade 6. Oo. Pumupunta nga ako dun sa Lamay eh. Dinadala ako ng lolo ko eh. Magkasunod yun. Halos months lang ang pagitan. Magkasunod na namatay. Opo. Ayan nga, ay bahala na po kayo na magdesisyon dyan. Basta, iyan po ang pakiwari ko dyan. Yung mga kayamanan ni Duterte na ninakaw niya sa gobyerno, dyan niya inilagak. Kung magkano yan ay hindi natin alam. Pero ako, naniniwala din ako na hindi rin mapakinabangan yan. Opo, kasi nga nung nag-aaral ako sa college, 1975 pa yan, nakikinig na ako ng mga born again eh. 1976, ganyan. Yung pastor, sinasabi nila, huwag kayong mag-alala dyan kay Marcos, sabing ganun. Bakit? Kahit na mayaman na yan ngayon, ay hindi rin niya mapakinabangan yan. Yun ang sinasabi. Nung nasa Maynila ako na umaatin ako ng mga
mga lecture ng mga pastor, kahit saan dyan, pinapasukan ko yan. Yan ang topic nila. Huwag kayong matakot dyan kay Marcos, sabi nila. Bakit? Hindi rin niya mapakinabangan yan. 1975, 1976, 1977, 1978. Parati akong umaatin ng ganun. Iisa ang sinasabi nila 1986. 1986, napatalsik siya. Ay totoo nga nangyari. Hindi ba? And after 3 years, namatay na siya sa exile. Hindi niya napakinabangan. Ganun lang po yan ngayon, ito si Kibuloy. Mapapakinabangan pa ba yan? Yung mga yaman niya? Ay hindi na po. Tambak na po ang kaso niya ngayon. At ngayon, ang dami pang nagko-complain. Lumalabas na po yung mga minulistya. At ito naman si Duterte, ay mas lalo ito kasi ICC po ang kanya ang kalaban niya whether you like it or not, ay kahit na sinong presidente po ng Pilipinas, susunod po sa international law. Kasi pag hindi ka sumunod dyan, ay wala kang ayuda. Wala kang tulong na makukuha sa ibang bansa. Ayan po, hihirap. Baka nga yung mga OFW na yan, ipauwiin yan kung hindi ka sumusunod sa international law, ayaw na namin yan. Ayaw na namin yan. Huwag na kayong magtrabaho dito. Bakit? Ay ang presidente nyo hindi sumusunod sa international law. Pwede yan. Yung mga seafarers na yan, pwedeng tanggalin yan. Silanan yan. Sisilanan nila yan. Wala kayong training. Kuha muna kayo ng training. Ganyan. Pero ang katotohanan yan ay hindi sumusunod ang presidenteng Duterte noon, Yung presidenteng Duterte, ayaw sumunod sa kwan nagpalabas ang kwan noon yung mga bansa na naghaharbor sila ng mga OFW, ng mga seafarers, yung mga seaman. Sabi nila hindi na namin tatanggapin yan. Noon yun nung kapanahonan ni Duterte. Pwede nilang gawin yun sige po, at hanggang dito na lang po at sana po sa aking pagbibigay ng opinion ay sa mga nakikinig po ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Yan po ang aking plea o panalangin sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.